Duterte. 'Di ba? Oh, Palasyo. Oh, merong banat, nagsalita. Nagsalita pala itong si Sara Duterte. Oh, tungkol walang hiya. Sino ba yung walang hiya dito? Si PBBM or itong si Sara Duterte? Ano, na walang hiyaan ka ba sa ginawa ng Senado ngayon? Ha, hindi ka ba natutuwa sa ginawa ng Senado ngayon? Na valid ang ano, na meron ng panibagong majority? Anong walang hiya? Paanong walang hiya? Sige nga mga minamahal, paanong walang hiya? Ano 'tong sinasabi ni Sara na parang walang hiya? Walang hiya na ano naman 'tong banat ni Sara Duterte? So panoodin natin 'tong sinabi ni Yuse Claire Castro mga minamahal. Meron ding banat, si Yuse Claire, oo. Paniwalaan ang sinabi ni Vice President Sara Duterte, and I quote, "Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano kawalang hiya si BBM." End of quote. Alam naman natin si Vice Presidente ay paiba-iba ng kanyang mga sinasabi. Uy, Matatandaan niyo, totoo yan mga minamahal, si Sara Duterte paiba-iba ng kanyang mga sinasabi, 'di ba? July 19, 2025, siya mismo nagsabi sa mga kababayan habang siya ay nakikipag-usap o nagsasalita before the Filipino community. Tama. Ang sabi niya sa The Hague o sa Netherlands, July 19, 2025, lahat sila, sabi niya, lahat sila ay nagnanais na pababain sa pwesto ang Pangulo. Oh, Sama siya sa nais na magpababa sa Pangulo. Kaya, siguro mas dapat nating isipin kung ang mga sinasabi ba ng Vice Presidente ay ang politika. medyo akala ko yung comment ni Sara Duterte sa walang hiya sa nangyaring ano very interesting na gawing content yon, 'di ba mga minamahal? Kunyari, what if sinabi ni Sara Duterte na, "Oh, walang hiya yung ginawa ng Senado ngayon sa panibagong majority. Naku, talagang dadaming kukulo ng dugo sa'yo, Sara Duterte. The most hated Vice President ever ka na ng Republic of the Philippines. Kung hindi ka ba naman tarantado, sasabihan mo ng walang hiya, valid naman yung change ng leadership ngayon." Kala ko yun yung komento ni Sara Duterte Pero yeah, I stand corrected. Mali, my bad. Pero mga minamahal, kahit ano pa mang sabihin ni Sara Duterte patungkol sa ating presidente, pangwawalang hiya niya, sino ba yung walang hiya dito? Hindi naman si PBBM, kundi ikaw. Dahil pabago-bago ang statement mo. Pabago-bago. Ano yan, na-jude something na? Ganun ba? 'Di ba? O nasa puso niya o nasa utak niya. Dahil pa iba-iba ang kanyang naratibo. Hindi makakaila ang nais niya. Pabaksakin ang Pangulo, patalsikin ang Pangulo sa pwesto. Pati ang kanyang mga kaalyado, nandiyan ang mga gawain, nandiyan ang paninira sa Pangulo. So, sa sinasabi niyang walang age, siguro mas maganda na siya mismo ang humarap sa salamin at malaman niya kung sino ba talaga ang walang age. Kasi sumasalamin ang pagiging walang age sa mga gawain ng kanyang ama. Oh, Nandiyan ang pagpapatay, oh, nandiyan din ang pagkakaroon ng mga assassin, oh, nandiyan din yung mga pagbabanta oh, sa mga maliliit na kababayan natin. Oh. Nakita natin na ginawa ito sa loob ng isang bar. oh. So, sino ba talaga ang walang age? 'Di ba? Oh, bars. Bars 'yun coming from attorney Yuse Claire Castro. Bars 'yun mga minamahal. Nasasabihin na sino ba talaga yung walang hiya. 'Di ba? Kung meron mang walang hiya dito, hindi kami kundi ikaw. 'Di ba? Comments should be specified targeted individuals. Para saan ba 'yan? Eric De La Cruz. Ito kasing sinasabi ni Sara Duterte is yung komento niya sa nangyayaring kaguluhan sa administrasyon. Sino ba yung nagpagulo? 'Di ba yun yung totoo? Sino ba yung nagpagulo? Sino ba yung nag-wreck ng ball? Yung sino bang I came in right to wrecking balls? 'Di ba sino ba yung nag-wreck ng balls dyan sa Senado? Walang iba kundi ang kampo ni Vice President Sara Duterte na itong si Alan Peter Cayetano, and then isisisi nyo kay BBBM lahat? My goodness gracious, nakakahiya kayo. 'Di ba, gets ninyo?
Bakit niyo kailangang isisi sa presidente? Eh, kayo yung may gawa, kumbaga kayo yung gumawa ng problema, tapos ang blame kay PBBM? Parang that was so unfair. Unfair talaga yun sa ating presidente, mga minamahal, na sisisihin ninyo si PBBM sa nangyaring kaguluhan diyan sa Senado. In fact, yung mga kasamahan mo, yung gumawa ng gulo. Yes, leadership ni PBBM, pero hindi naman kaalyado ni President Bongbong Marcos itong si Alan Peter Cayetano. 'Di ba, mga minamahal? Oh, hindi naman kaalyado ni PBBM si Alan Peter Cayetano dahil kung titingnan natin yung mga history, naging kalaban pa nga ni President Bongbong Marcos itong si Alan Peter Cayetano as a Vice President noon. 'Di ba, mga minamahal, gets ninyo? Naging magkalaban pa silang dalawa sa pagiging, Vice Presidente. In fact, talagang allied ng Duterte itong si Alan Peter Cayetano. So, pause yan na voice mo, Mima. Yes, na-pause po tayo. May iniinom po tayo ngayong salabat. Ito po. Kailangan po natin uminom ng salabat para maibalik agad ang ating, natural na boses. Kasi 'pag hindi po uminom ng salabat, ang nangyayari sa'kin, napapaos ako ta's may strepsils na din ako. Ang dami kasing nagwo-worry tungkol nga po dito sa ano, sa voice ko. Ang daming ano, ang daming, nagwo-worry, mga minamahal. Pero, okey naman tayo, mga minamahal, okey naman po tayo dito sa ano, wala po akong sakit, okey, wag niyo po akong alalahanin. Yun po yung totoo, mga minamahal. So, 'di ba? Oh, common sense, 'di ba? Wow! Wow, si Alan Peter ano, si Pia Cayetano may pasabi-sabi pang common sense. Eh, kayo nga 'tong walang common sense. Diyos ko naman, may mga mental health capacity yata 'tong mga lokong 'to 'no, mga minamahal. Grabe. At beside pa diyan, meron akong nakitang video. Eto, papakita ko sa inyo. Meron akong nakitang video na kung saan itong si Sara Duterte, parang pinandidirian niya yung kanyang mga supporters. Nakita niyo ba 'tong video na 'to? Yung parang ito, pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo. Wala lang talagang choice itong si Sara Duterte. Wala lang talaga siyang choice. Parang hindi umindi. Pero tingnan niyo, the way na pinandidirihan ni Sara Duterte itong kanyang mga supporters. Pakita natin sa inyo yung ano, yung, video, mga minamahal. Nandito yan. Oh, eto nakita ko. Eto, tingnan ninyo, kung paano pinandidirian ni Sara Duterte ang kanyang mga supporters. Tingnan niyo, pero dahil kailangan niya ng boto, nakikipagplastikan itong si Inday. Pakita natin sa inyo, mga minamahal. Aray ko, medyo basa yung kamay natin, Pakita natin sa inyo yung video. Tingnan niyo kung